Alam mo ba yung pakiramdam ng mastak? Mastak sa sitwasyon, tao. Gusto ko nang makawala! Ayoko na maging sunod-sunuran! Kailan to pala totoo? I just saw my fiancé flirting with that nurse. At ang saya pa nila, ah. Please, you have to help me. I think I'm falling in love with someone else. Nakakapagod siyang mahalin. His love is suffocating. Pero dapat, kahit gaano ka makabisi, kailangan mo pa rin humanap ng oras para sa mga taong mahal. Mabubuhay ako para sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and most importantly, para sa'yo. Goodbye, Nikki. This time, I'm choosing you. Oh. Am I dying? Welcome back, Miguel! Boses mo'y tumatawag pa. I'm sorry, but who are you? Nangako ka. Sabi mo hindi mo ko kakalimutan. I'm sorry, Iha. Sa ngayon, para sa kanya, hindi na nag-e-exist. Sige po. Tanging panalangin, lubayan na sana. Oh anak, andyan ka na pala. Tamang-tama, kaya na tayo. Oh, kamusta pagbabalik mo sa kumpanya? Medyo na-overwhelmed ako sa dami ng nagbago. Pero, ayos naman pa. Saan pala si Amari? Wala pa si Amari. Busy pa raw sa school. Kuya, nakita mo na ba si Sophia? Doon ata siya nag-internship sa company mo. Yes. Nakita ko siya kanina along with the new hires and other interns. Why? Wala naman, kuya. Siya nga pala, ma'am. Nakausap niyo na ba si Liz? Ang tagal ko na siya hindi nakikita eh. Hindi pa eh. Ang sabi ng tita niya, andun daw siya sa isang tita niya sa Surigao. Kailan na siya makakabalik? Alam niya bang gising na ako? For sure kapag nalaman niya, magmamadaling uuwi yun. Oo, napasabi ko na sa tita niya. Kaso mahina daw yung reception doon sa Surigao, kaya hindi sigurado kung makakarating. Sige. Subukan ko na lang siyang tawagan mamaya. Nagpalit ata siya ng number, kuya. Then, give me the new number. Hindi namin alam eh. Hindi niya pa po binibigay sa amin. Ha? Alam niyo, you're all acting weird. May tinatago ba kayo sa akin? Wala na. Kaya kumain ka lang dyan. We're glad to have you back, Miguel. The industry wasn't the same without you. Thank you, Mr. Arevalo. And thank you for the patience. Despite my long absence, you still gave us the project. I appreciate the trust. Honestly speaking, your company almost lost the project. Butik na kami mag-full out. Luckily, your team was able to come up with something impressive the last minute. You're right. I owe them a lot. Bro, paano nyo nga pala na-convince ang Arevalo Brothers na ituloy yung project nila sa atin? They aren't the type to settle for good enough. Present namin yung blueprint na ginawa mo. What blueprint? Yung ginawan mo ng 3D model, it has your digital signature mix. Binigay sa akin ni Sophia yung flash drive, then yun yung present namin sa Arevalo Brothers. Perfect execution as usual. Si Sophia? Why on earth did she have my files? I'm not sure, but
Here. See for yourself. I don't remember these designs. They're not mine, but they look exactly how I pictured them. Ha? Anong hindi sa'yo? Signature mo yan, bro. Sandali, tatawagan ko si Sophia. Good morning po, sir. Bakit niyo pa ako pinatawag? Care to explain this? It has my signature on it. It's my style. My strokes. But I don't remember doing any of this. Kasi kayo po ang gumawa niyan at nagsabi sa akin na i-save sa flash drive, sir. Ibang ka ba? How could I possibly do that? I was in a coma for months. At isa pa, I don't even know you. Sophia, please, para matapos na to, tell us the truth. Saan galing yung files? Sige po. Itatry ko i-explain. Pero sana, lawakan niyo po yung pangunawa niyo. You don't get to decide for us. Now, talk. Nung makomatose kayo, naglakbay yung kaluluwa niyo. At ang tanging nakakakita at nakakaramdam lang sa inyo, ay ako. Kaya rin ako napunta sa kumpanya niyo kasi tinulungan mo ako makapasok. Sinabi mo sa akin yung pasikot-sikot para matanggap ako sa interview. You've got to be kidding me. Kailangan ng tulong ng mga kaibigan ko para may maipresent sa mga araw ko. Ginayot mo ako. Sa pamamagitan ng kamay ko, ginawa mo yung blueprint at 3D model. Tapos, Do you seriously think na paniniwalaan kita? Sa pelikula mo naman yung napanood. I told you, she the fraud. She probably hacked my personal files. hindi po ako gumagawa ng kwento. Ito po lahat ng sinasabi ko. Save your explanation for the police. Idedemanda kita ng theft at corporate espionage. Po, wala naman po akong ginagawang masama. Sir Dominic, tulungan niyo po ako. Bro, chill. No need to involve the authorities. Sipin mo, wala namang nangyaring masama sa kumpanya. In fact, nakatulong pa nga yung files para ma-secure natin ang Arevalo project. When did you become so naive, Dominic? Anong malay natin na baka espiya pala siya ng ibang kumpanya? O baka kasabot nila Don Benedict at Chloe para siraan ako? Migs, pare, kung lahat na lang pagdududahan mo, walang mangyayari sa atin. Please, trust me on this. I will be responsible for her. Ako ang magbabantay sa kanya. Okay? You know my trust isn't easily earned. Manager? Damn it. Bro, are you okay? Mapo ka muna. Namumutla ka. Miggy, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Sige na, Sophia. Lumabas ka muna. Pero kasi baka mapano si Miggy. Ako nang bahala sa kanya. I'll talk to you later. Okay? Sige. Bro, are you okay? Sophia. Sophia. Sir Dominic, pasensya na po. Mag-ayos na po ako ng gamit. Magre-resign na po ako bago tumawag ng pulis si Sir Miguel. Teka, sandali. Walang magtatawag ng pulis. I told you, I'll handle him. Kilala ko si Mix. Mainit lang ang ulo nun kasi kababalik lang niya mula sa mahabang pagkakarate sa ospital. Everything feels like a threat to him right now. Pero sir, hindi po ako nagsisinungaling. Alam ko bang mahirap paniwalaan at nagmumukha akong may saltik dahil sa kwento ko. Pero siya po talaga may gawa ng blueprint. Honestly, mas madali pa ang paniwalaan na nakaka ang computer niya kaysa dun sa kinento mo. Pero Sophia, I've been his best friend for years. Yung designs na nasa flash drive, even I couldn't replicate his styles that perfectly. Kasi nga po, siya yung may gawa nun. Since hindi niya mahawakan yung drawing materials, ginayad niya yung kamay ko para makagawa siya ng blueprint at 3D model.
ganito na lang. For now, iwasan mo muna siya para hindi kanya mapag-initan. Mag-focus ka na lang muna sa trabaho mo. I'll try to talk some sense into him kapag kumalma na siya. Sige po. Pero, bakit ka po ako tinutulungan, sir? Kahit na mukhang hindi ka pa di paniwala yung mga sinasabi ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala na kaming mababalik ang kumpanya ni Miggy. Salamat po, sir. No worries. Sige na, balik mo na yung mga gamit mo. And please, keep that ghost stories to amino mo muna, okay? Baka mapunta pa tayo sa mental hospital imbes na dun sa presinto. Okay, sir. Salamat po talaga. Why does this feel so familiar? No, it's impossible. She's just playing with my head. Miggy, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Damn it, Miggy. Stop thinking about that fraud. Seriously? Hanggang dito ba naman? You're everywhere. Anak, bisita namin si Sophia. Ano naman ganyan? Fine. May merienda sa mesa. Gusto mo ipaghahain kita? Don't bother, ma. I've lost my appetite. Mauna na ako sa kwarto. Nag-decide na kami sabihin kay Miggy ang totoo tungkol kay Liz. Siguro nga po. Maigi na rin po na malaman niya ang totoo. Mas masakit at mas mahirap kung sa iba pa po niya malaman. Malaman ng alin? Malaman ng alin? Anak, Ma! Sophia yung kinakausap ko. You're this close to getting on my nerves, Sophia. Ayusin mo yung sasagot mo. Pasensya na, sir. Pero sa tingin po, hindi po dapat ako yung magsabi sa inyo. Tangina, will you stop stalling? Anong dapat kong malaman? Ano? kinansila na ni Liz ang kasal nyo. Iniwan kanya na anak. No. Hindi na magagawa sa akin yun. No. Pero anak, No! Okay then. Oh, pare. Napatawag ka. Alam ba yung tungkol kay Liz? Bro, Did you know she canceled the wedding? Be honest with me. yes. Pero bro, makinig ka muna. So ako lang pala yung walang alam. All this time, I've been kept in the dark. Kaya pala tuwing nababanggit ko siya, bigla niyo inililis yung usapan. At mukha niya akong tanga. Ginawa namin yun dahil nag-aalala kami sa Migs. Kagising mo lang mula sa mahabang pagkakakoma. We didn't want to overwhelm you with bad news while you were still recovering. And what difference does that make now? Mas masakit to, Dominic. Mas masakit na malaman na pati mga kaibigan ko, pinagsinungalingan ako. I'm sorry pare, we meant no harm. Akala lang namin mas makakatulong to sa paggaling mo. Do you know where she is? Anyway, I can contact her. To be honest, hindi ko alam bro. Bigla rin siyang walang paramdam after the cancellation. But I'll ask around. I'll check with the others. I need to talk to her, bro. Please. Help me find her. Sige, hanap tayo ng paraan. I'll get back to you soon as I hear anything. Salamat. Pahinga ka muna pare. Ako nang bahala.
Kinansila ng Liz ang kasal niyo, anak. Iniwan ka niya na. Why? Bakit kailangan mangyaring lahat ng to? Bakit mo ko iniwan ng walang pasabi? Alalahanin mo, Miggy. Alalahanin mo. Bakit hindi mo maalala? Bro, nakontak ko na si Liz. Ayaw niyang sabihin kung nasan siya. Pero pumayag siyang makipagkita. Pupuntahan ka raw niya sa opisina mo bukas. Mag-usap daw kayo. Okay, bro. Thank you. Talbe, bakit? Kailan? Paano? Paano mangyari sa pagising ko? Wala na akong nobyang babalikan. You didn't even have the decency to tell me personally that the wedding was off? Sa ibang tao ko pa talaga malalaman? I'm sorry. Sorry? Ganun na lang yun? Bullshit! Nakakagago ka! We were together for 5 years. 5 freaking years. Tapos sa ilang buwan naman nawala ako. May bago na. Napalitan na ako kaagad. Damn you! Anong naging kasalanan ko para gawin mo sa akin to? Ano? Wala. Kung ganon, bakit? Mas magaling ba siya? Mas matalino? Mas mayaman, ganun ba? Hindi sa ganon. Kaya lang... For Pete's sake, Liz, give me an explanation kasi gulong-gulo na ako. Kasi hindi na ako masaya. Kasi Miguel, pagod na ako. What do you mean? Pagod na ako maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Pagod na ako sa kakahingi ng approval mo sa mga gagawin ko, idadamit ko, sa kakainin ko. Kulang na nga lang pati paghinga ko, humingi pa ako ng permiso sa'yo. If you felt that way, then why the hell did you agree to marry me? Kasi akala ko may magbabago. Akala ko magiging masaya ako. Kasi ang dami mong plano eh. Ang dami mong plano sa future natin. But then I realized, plano mo lang pala yun. I wasn't really part of that plan. Kasi hindi mo naman tinanong kung anong gusto ko. Planado mo na lahat sa buhay mo. To the point na parang isiningit mo na lang ako. You know that's not true. Kasama ka nung gumagawa ko ng blueprint ng bahay. Para kami yung blueprint niyan. For us. Ang ganda, di ba? High ceiling, floor to ceiling glass, tapos yung master bedroom naka-harp sails. So the sun wakes us up every morning. Perfect, di ba? Andun kang mag-iisip ako ng plano para sa kasal. And you never said a word against it. So, saan ang gagaling to? Oo, nandun ako. Pero hinayaan mo ba ako magsalita? Sa tuwing magsasabi ako ng mga gusto ko, kinukontra mo agad. Tesha, mas alam mo kung anong tama. A porch? No. It will ruin the design. A porch is too traditional. Don't worry. Once you see the finished product, you'll realize this is much better. Pero, Just trust me, okay? kaya nananahimik na lang ako. Nakaka-adjust ko sa mga gusto mo. Kalimutan ko yung sarili ko. I faded away until there was nothing left of me. You should have told me. Sana sinabi mo sa akin para may nagawa ako. Para naayos natin. I would have changed, Liz. I would have compromised.
Pero anong ginawa mo? Tinago mo lahat? Tapos kung kailan nakaratay ako at walang kalaban-laban, saka mo ako iniwan? Napaka-unfair mo. Kung naging unfair man ako, sorry. Pero hindi na magbabago yung desisyon ko. Ayoko na. Tapusin na natin to. Please, don't do this. God knows how much I love you, Liz. Don't do this, please. Unang desisyon ko, Miguel. Kung talagang mahal mo ko, you'll set me free. If you choose him, if you walk out that door, I will hate you for the rest of my life. If hating me will help you ease the pain, then by all means, hate me. Kung tunay ang Maigi ng kamuhian mo ko, Miguel. Nang sa ganun, mas mabilis maghilom ang sugat na idinulot ko sa'yo. Paalam. hanggang dito na lang. Ayoko na. Tapusin na natin to. Ako, Liz. Bakit ba nagkausap? Buo na ang desisyon ko mo. Kung talagang mahal mo ako, you'll set me free. Ginawa ko naman lahat. Sugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko lahat ng oras ko sa'yo para maramdaman mo lang na ganyan kita kamahal. Pero para ilala sa'yo ang lahat ng mga pag-ibig ko. Sana'y di na lang nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita minahal. Di na sana nagising sa magandang panaginip kung madaratnan ko lang ang umagang kay sakit. Di na sana diakap ang kunwari mong pagtingin para di ako nasugatan sa ginawa mong patalim. Pero para ayos na sa'yo ang lahat kahit na ako'y sugat. Lahat mo na lang sa buhay mo. To the point na
Sinihid lang kita. Everything for you. Lahat ng pagod ko. Lahat ng plano ko. Para sa atin yun. Sir, may sugat po kayo. Ang daming dugo. Wala kang pakialam. Get out. Sir, please. Kapag kailangan niyo ng kausap, nandito lang po ako. Handa akong makinig. Handa akong samahan ka, Miggy. Tulad ng dati. What are you talking about? Please leave. I don't need your help. Ang sabi mo sa akin dati, hindi ka natakot harapin ng kahit ano basta kasama mo ako. Kaya sasamahan kita ngayon. Hayaan mo damayan kita hanggang sa maghilom yung sakit na nararamdaman mo. Are you deaf? I said I don't need your help. Leave me alone. Miggy, please. Hayaan mo lang ako. Hindi ko kasi kayang nakikita kang nasasaktan ng ganyan. Leave me alone. Gusto mo ba? Gusto mo ba mamasyal tayo? Tulad ng dati. Magpipikpik tayo, magbe-beach, o kung anong gusto mo. Hindi ka ba talaga makaintindi? Get the fuck out of here! Sige, aalis ako. Pero hayaan mo munang gamutin ko yan. Get out! Hindi. Sana magpasaya nito si Miggy. Ganyan ba? Kaya na lang. Nonsense.
Sana ito magustuhan niya. Tingin ko magugustuhan na talaga niya to. Sana. Seriously? Ayaw niya talagang tumigil? Such a waste of time. What happens when you love me dry? I give myself to help you get by. I keep on lying Okay lang yan, Sophia. and sweating at night. Bukas ulit. Hold me until someone sends me the sun. Pare, bakit mo naman tinapon tong binigay niya sa Pia? Sayang naman to. E di sa'yo na kung gusto mo. Ano ka ba? Sa'yo nga binigay. Tsaka mabuti nga nag-effort yung tao para comfort ka. Sinabi ko ba na comfort niya ako? I don't need her help. I don't need anyone's pity. Ikaw talaga bro, napakainit ng ulo mo. Di mo ba pwedeng i-appreciate na lang yung mga ginagawa niya? Kawawa naman yung tao, simula nung nagising ka, lagi mo na lang siyang sinusungitan. Minsan, sobra na yung mga salita mo. Kung naawa ka sa kanya, eh di comfort mo siya. For all I care. Pare, ang sa akin lang, Ano ba talagang pinakain sa inyo ng babae? Lahat na lang kayo concern na concern sa kanya. Mula dito sa opisina, hanggang sa bahay. Lahat na lang bukang bibig niyo siya. Rindi na ako sa pangalan niya. Migs, wala naman siyang ginagawang masama. Hindi lang namin maintindihan kung bakit iritang-irita ka sa kanya. Kasi nakakairita siya. I don't even know why she was hired in the first place. She's incompetent, paka-alamera, at pilit niya yung sinisiksik yung sarili niya
Dito sa kumpanya, sa pamilya ko. Masyado ka namang harsh magsalita, pare. She doesn't deserve that. Bakit? Totoo naman ah. Did you check her file? Wala siyang alam sa architecture. She probably fake her credentials. Hindi nga niya mag-file ng tama yung mga documents. She can do anything right. And yet she thinks she has the right to fix my life? Now tell me, Dominic, ako pa yung mali for stating the facts? Sophia? Sorry po. Sophia! See? She was even eavesdropping. Typical. You're unbelievable, pare. I know you're hurting, pero hindi mo kailangan manakit ng iba dahil lang sinasaktan ka. Get your act together, bro. You're better than this. Sophia! Bibitawan na kita. Ito na ang huling luha. Tama na. Bibitawan na. Anak, mabuti na lang at dumating ka na. May bisita ka. Ang kapal naman ng mukha mo magpunta pa dito. Anak, ganyan ka ba umarap sa bisita? Hindi ka namin pinalating bastos. So, mag-usap naman tayo. Ang tagal na nun. Sorry na, please. Nagbago na ako. Maiwan muna namin kayo para makapag-usap kayo. Hindi, nanay. Wala akong balak makapag-usap sa two-timer na yan. Anong two-timer? Yung lalaking yan, tay. Ginagawa ko. May kalandi ang ibang babae habang magkarelasyon kami. Ano? Hayop ka! Ang ganda ng pagtanggap ko sa'yo. Yung pala, sinatan mo ang anak ko. Sorry po, Tito. Nagbago na po ako. Sorry po. Huwag mo ako matito dito. Sa susunod, magpakita ka rito. Isasalampak ko itong tama ko sa bibig ko. Alis! Pasensya ka na, anak. Hindi namin alam ng tatay mo, kaya sinatili namin siya. Ayos lang, nay. Salamat din, tay. Walang anuman. Sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Makapagpahinga ka. Sige po. Get out!
Sorry, pinakailaman ko pati itong libro mo. Binabasa ko to palagi kapag free time ko. Gusto ko kasing matuto para makatulong ako sa'yo. Gagalingan ko ng gusto para paggising mo, marunong na ako. Hopefully, maging proud ka sa akin. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Kung masaktan ka man paggising mo, nandito lang ako ha. Dadamahin kita hanggang sa maging okay ka. P.S. May narinig akong kanta. Alam ko corny para sa'yo pero ang ganda ng lyrics eh. Eto. Baguhin man ng libu-libong buwan ng kalangitan, pangako, hindi kita iiwan. Sophia. Nonsense. Such a waste of time. Bakit pa kailangan pati ito pakialaman mo? You shouldn't have stayed, Sophia. Hindi kita maalala. Mapapagod ka lang din. Gaya ni Liz. Hello HR, good morning. Dave, right? Kaya pala, Sir Miguel. Bakit po? Nagpaalam pa si Sophia na hindi siya papasok today. Opo, sir. Nag-message po siya sa akin 3 hours ago. Masama daw po pakiramdam. Okay, sige. Salamat. Welcome po, sir. Andiyan ka na pala. Ito na po yung mga dokumentong kailangan yung pirmahan at i-review. Sabi ni Sir Jem at Sir Fran, kailangan niyo raw po matapos i-review yan para sa presentation bukas. Yung kape. Sir, hindi ako nagtimpla. Akala ko po kasi ayaw niyo. Pero kung gusto niyo, marami pong kape sa pantry. So, inuutusan mo kung gumawa ng sarili kong kape? Hindi ko po kayo inuutusan. Ang sabi ko, marami pong kape sa pantry. Total ayaw niya naman ng timpla ko. So, mabuting ka na lang gumawa. Ano bang problema mo? Ano? Galit ka sa akin, di ba? Galit ka sa akin dahil sa mga sinabi ko. Oo! Galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo kasi napaka-unfair mo. Ako ba ang unfair? Di ba mas unfair yung pilit mong sinisiksik yung sarili mo sa buhay ko? Wow! Ako ba talagang pinagsisiksikan ng sarili? Sino ba sa atin nagbakaawa nung wala na siyang malapitan? Sino sa atin ang kailangan ng tulong ko at binilabog ang buhay ko? I don't even know what you're talking about. Yun na nga eh. Wala kang alam. Kaya kahit sobra mo kong insultuhin, maliitin, murahin, tinitiis ko. Kasi wala kang alam. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo akong sasaktan? Kung nasasaktan ka, di umalis ka.
Sino ba sabi sa'yo magstay ka? Ina mo, Miggy. Nagstay ako kasi mahal kita. Minahal kita kahit alam kong hindi ka karapat-dapat. Ang tanga-tanga ko, di ba? Kasi minaraan mo na ako. Sabi mo, wag ako mahuhulog sa'yo. Pero hindi ako nakilig. Ang tanga ko kasi. Kasi kahit gusto kitang iwan, hindi ko magawa. Kasi mahal na mahal kita. I told you, I don't remember anything. Oo nga. Wala kang maalala. Kaya mas lalong masakit eh. Kasi nangako ka. Nangako ka na hindi mo ko kakalimutan. Pero pag gising mo, ako yung unang nabura dyan sa utak mo. Wala akong kontrol doon. Hindi ko kasalanan kung bakit kita nakalimutan. Tama ka. Wala kang maalala. Kaya nga ang daya eh. Ang daya-daya mo. Noong mga panahon na kailangan mo ng karamay, ng tulong, nandun ako palagi para sa'yo. Tinulungan kita sa pamilya mo, sa kumpanya mo, even kay Liz. Ginawa ko lahat yung akala ko imposible para sa'yo. Pero tang-inang hindi. Nakakapagod ka pala talagang mahalin. Nakakapagod ka mahalin. Pagod na ako. Kung napapagod ka na, then leave, Sophia. I will not hold you back anymore. I can't keep you prisoner in a past I don't even remember. Yun ba talaga yung gusto kong mangyari? Ang umalis ako sa buhay mo. Kaya mo talagang itapon lahat, ha, Miguel? Anong gusto mong gawin ko? Kahit ano naman kasing sabihin mo sa akin, wala akong maiintindihan. Gusto kitang maunawaan. I want to know what you went through. I wish I could, Sophia. Pero wala akong magawa. Hindi ko naman ginusto na magkaroon ako ng amnesia at makalimutan kita. Maski ako gulong-gulo na rin eh. Noon ko pa dapat ginawa to eh. Sinabi pa lang ng doktor na tigil ako sa pagsakit ng ulo mo. Dapat lumayo na ako. Pero kasi mahal kita eh. At kapag mahal mo, hindi mo susukuan. Diba? Kaya lang kasi hirap mo lumaban mag-isa. Nakakapagod. Nakakaubos. Ayokong maging unfair sa'yo. Kaya please, for your sake, iwanan mo na ako. If ever man na dumating yung time na maalala kita, I'll take all the blame. I'll understand why you left. Pero sa ngayon, you've done enough. I see now how much you love me. Thank you for fighting for us. But it's about time na piliin mo naman yung sarili mo. Sige. Pero ipangako mo sa akin na magiging masaya ka, ha? Iiwasan ang pagiging masungit. Ingiti ng madalas. Okay? Promise? Promise. Promise? Promise. Bye, Miguel.
Goodbye, Sophia. Miggy? Sa lahat ng pahinang sinulat ng tadhana, ikaw at ikaw pa rin. Ayaw kong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sigaw ay ikaw pa rin. Patuloy kong panghahawakan ng iyong mga salita. Di na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarado na ang puso sa nadarama, pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Na di matok. Hope? Anong tinawag mo sa akin? Hope. Your hope. My hope. I'm sorry, Hope. I'm so sorry. Naaalala mo na ako? Yes. God, yes. I'm so sorry. It's okay. I'm a mess. Sobra kitang nasaktan. I don't know what to say to you anymore. Kulang yung sorry sa lahat ng mga masakit na salitang binitawan ko sa'yo. I'll understand if you can forgive me. Diba ang sabi ko okay lang? Oo, nagkamali ka at nasaktan ako. Pero naintindihan ko kung bakit mo nagawa yun. Lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, palaging mas matimbang yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya kalimutan na natin lahat ng pangit na memories. Okay? Thank you, Hope. I love you. Tama ba yung narinig ko? Mahal mo na rin ako? Yes. I realized it before I woke up from the coma. I was going to tell you after the beach trip, pero hindi na nabigyan ng pagkakataon. And then, I woke up, and all my memories of you were gone. So, thank you for not giving up on me. I love you. I love you too. Malalim yata yung iniisip mo, Hans. May problema ba sa design? Wala, Han. Not the design. Naalala ko lang sina Benedict at Chloe. Sina Benedict at Chloe? Oo. They used to be my mentees. I taught them everything. Hindi ko lang akalain na despite how I treated them, yun pang igaganti nila sa akin. I wonder kung
ano na kaya ang kalagayan nila ngayon. Bakit di mo sila dalawin? Baka yun yung kailangan mo para gumaan yung pakiramdam. Matagal mo naging bitbit yan, Han. Kailangan mo ng closure. Haharapin kaya nila ako? I don't even know what I'll feel kapag nakaharap ko na sila. Will I be angry? Or relieved? Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Isa pa, mabuti kang tao. Ayaw na mapapatawad mo rin sila kahit na gaano ka pa nila nasaktan. Gusto mo ba akong samahan? Sige, pero sa labas lang ako. Maghihintay ako sa sasakyan para makapag-usap kayo ng maayos. Thank you, Han. For always knowing exactly what I need. Trabaho ko yun bilang girlfriend mo. Now, inumin mo na tong kape mo bago pa lumamig. Okay. Mariano, binabili. May dalaw kayo. Sino po? Basta, tumawag na lang kayo. Isang oras lang ang dalaw. Walang bulungan, walang palitan ng gamit sa ilalim ng mesa. May CCTV sa bawat sulok. Maliwanag? Sa oras na umalis na ang dalaw nyo, kailangan nyo na rin bumalik sa selda. Miggy? Sir Miguel? Mabuti naman po at nakabalik na po kayo. Oo nga. Para ang tagal-tagal nung huling tayong nagkita. Yeah. Kumusta kayo? Medyo maayos naman. Pero mahirap ang buhay dito sa loob. Opo, kailangan pong pakisamahan. Kung hindi, madidiskitahan ka. Dala ba? Siya nga pala. May dala akong mga gamit at ilang mga pagkain para sa inyo. Naku sir, maraming salamat po. Matagal-tagal na din po kasi kami hindi nakakakain ng maayos. Gusto ko lang malaman. Bakit niyo nagawa yun? Sir, sa totoo lang, akala namin nakama kayo, tapos na ang lahat. Akala namin babagsak ang kumpanya at mawawalan kami ng trabaho. Kaya nung inalok kami ng ating kakompetensya at nalaman namin kung paano magnakawan ng kumpanya, hindi na kami nakapag-isip. Sinunggaban na namin. Pasensya na talaga. Hiyang-hiya kami sa ginawa namin. Pasensya na po talaga sir. Araw-araw po namin pinagsisisihan. Ginawa namin pagtatraidor sa inyo. Pasensya na po. You weren't just my employees. You were my family. That's what hurts the most. Hindi yung pera, hindi yung kumpanya, kundi yung katotohanan na yung mga taong pinagkatiwalaan ko, sila pala yung tatraidor sa akin. Kaya nga po, mas lalo kaming nahihiya. Naging mabait kayo sa amin, tapos ganun pa igaganti namin. Sorry po talaga, sir. I came here thinking I'd be angry. I thought seeing you here would finally give me peace. Oh! But it doesn't. Seeing you here, it just feels like another loss.
Hindi yan para sa inyo. It's for your families. I know they're struggling while you're here. Consider this as the last thing I'll ever do for you. For the sake of the friendship we once had. Sir, bakit? Patapos ng lahat, tinutulungan mo pa rin kami. Because unlike you, I don't forget the people who were once part of my life. And because someone taught me that holding on to this grudge only keep me trapped in a different kind of cell. Sir, salamat po! Pasensya na po talaga! Pasensya na po talaga! Maraming salamat po! Kumusta? It's over, hon. Thank you. Let's go home. Ikaw at ako. Aba, sa'yo niyo ata. May kasalan na bang magaganap? Pa, kakarating lang namin yan agad. Anak, tama naman tong si papa mo eh. Huwag mo sabihin paghihintay mo na matagal tong si Sofia. Ma, Tito, tita, huwag mo nating i-pressure si Nivy. Willing naman po ako maghintay. At saka, malaki po ang tiwala ko sa kanya. Alam ko pong alam niya yung ginagawa niya. Naku! Kaya masyadong lumalaki tong ulo ng anak kong to eh. Masyado mong pinagbibigyan. Palibhasa, manang-mana yan sa ama niya. Masyadong pa-importante. Ba't na naman ako nadamay sa usapan? Nananahimik na nga ako dito eh. Sa akong best man, kuya. Ha? Diba, sabi mo dati, nag-bear ka? Kuya talaga, oh. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Dati, Kahit ang tingin ko sa buhay ay parang isang blueprint. ilang beses mo Kailangang silyado, tumpak, at planado ang bawat sulok bago pa man simula ng pagpapatayo. I spent my whole life obsessing over the next step. Too afraid to move if the measurements weren't perfect. I thought life was something you calculate. But then the storm came, and it swept away everything. It left me with nothing, not even my drawings. I was a man without a plan, and for the first time, I was terrified to take the next step. kahit saan, kahit kailan, kahit anong bagyo pa man ang dumaan, ikaw pa rin pupuntahan.
kung ano man ang nararamdaman, asahan mong ako'y hindi That's when I realized you don't actually have to control the storm. Kailan pa man, at kahit madalas na tayong di magkasunduan, ikaw pa rin ang uuwian. Mahal, ikaw ang uuwian. Baguhin You just need someone who'll stay by your side when everything falls apart. ang kulay ng kalangitan, pangako ko hindi kita iiwan. Pangako yan, at kahit madalas na tayong di magkasunduan, ikaw pa rin ang uuwian. Someone who accepts you and makes you a better person. Ang uuwian, at kung umabot man sa dulo at tatanda na tayo, ikaw pa rin ang uuwian. At kahit na maghirap tayo, di na magbabago. Now I understand. Ikaw pa rin Okay din pala na mawala ang lahat. Because when you lose the plan you made for yourself, Miguel? you finally have the room for the plan that life has for you. Kumusta? I heard kasal na raw kayo ni Luke. Yes, 2 months ago. Kailangan na kasi niyang mag-flight papuntang US. I see. Congratulations. Thank you. Narinig ko, magkakaroon na daw ng expansion yung kumpanya niyo. Masaya ko para sa'yo, Miguel. I'm happy to. Finally. For years, I had everything figured out down to the smallest detail. Then, you happened. You were the beautiful plot twist I never saw coming. When I was lost, when I was just a shadow that no one else could see. You were the only one who didn't look past me. You were my only connection to a world I thought I'd lost forever. You didn't just see my spirit, Sophia. You saved it. Now, I want to be the one who sees you and loves you for the rest of our lives.
I can't promise a life without mistakes or a plan without flaws. But I promise to stop measuring the days and start living them with you. Hindi ko kailangan ng perfectong plan. Basta ikaw ang kasama ko. Kahit anong mangyari. I know I'm exactly where I'm supposed to be. Sophia ako. Will you be my forever unplanned step? Will you marry me? Kahit walang blueprint, kahit magulo yung plano, at kahit saan pa tayo doon pinagtadhana, okay lang. Hindi ko kailangan ng perfectong buhay. I just need a life with you. So yes, Miguel, I'll marry you. I love you so much. Ladies and gentlemen, please rise to welcome the Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula. Nahanap din kita, nahanap din kita. Oh, maligaw man at mawala, at umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sinot saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung di mo man o hilaga ang bawat daan ko ay patungo, ay pabalik sa iyo. Ang ganda ng view, no?
Tulad ba ito ng nasa plano mo? No. It's actually nothing like I imagined. Ha? Bakit? Nagkulang ba? Because in my old plans, everything was just partial. A perfect structure with no soul. But this, this feels like hope. I love you, Miguel. I love you more, hope. I am an architect. Yes. But I'm done trying to draft the perfect life. Instead, I am finally building a real one. One messy, unplanned, beautiful day at a time. Nais kong malaman iyo ako palagi. Uy, alam may bata! Hindi talaga na ako O, turo-turo daw dun sa mga ano. Tawag tayo ng ambulansya. Ay, na! Ay, nandiyan na yung polis. Oh! Wala. Camera, action. Camera, action. Action. O yung malungkot kayo ah. Lights, camera, action. Isasabihin ko ulit. Ano ba? Action. At kung sakaling kibitin ay laging isipin na minsan tayo ay Nawalayo ka. tunay na magkaibigan. Wala, hindi ka natakot kayo. Hindi ako dito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Basta! Formal ka dyan, nire-respeto ka dyan. Oo, formal ka dyan eh. Uy, grabe. Buti nga, nahanapan kita ng role eh. Gagawin sana kitang bakla eh. Kaya nga, best friend ko dapat to eh. Anong kailangan mo? I need money for my project forever. What is your name? What's your name, boy? 7 to the 4th powers. Uy, seryoso na yun ah! Oh, ma'am, seryoso na yun. Sila yung ano. Pinagkat yung content niyo. Skip me nga, guys. Today? Iya ako? Iya ako. Uy, tama na ko. Din gago ka. One, two, three, action. I'm furious. Bad trip ka yata. I'm furious. Wala, bakit? tayo ay naging tunay na magkaibigan. Ay, kako! Hindi na Posisyon ko umalis.
Bob, rice shot. Yeah. Extra rice shot. Hindi ba kayo nag-aalala na baka may mangyari sa kanya? Action. Dumating ka ba? Gago nyo naman. Uy, Carl, lumayos ka kasi. Magising na ako. Ang hina. Oh, game. Lights. Camera, connect. Ikaw ka ba lang naman oh? Seryoso ako. Okay na. The forevermore. Ano sabihin nyo? Ako, candid ano. Ewan ko, Aaron, go. Kasi ang tagal naman. Ay, ganun lang. Hindi, ewan ko. Chance and choices by 1, 2, 3, go. Chance and choices. Paikot-ikot lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala kung ano mang pumapagitan sa ating dalawa. Naisip mo ba sa mga oras na tayo'y magkasama, kung ano tayo sa buhay ng isa't isa? Paikot-ikot lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Araw-gabi, tanging ikaw ang nasa isip. Kahit lamang ng panaginip ay ikaw. Ang aking hiling, tumanda ng ikaw lang ang kapiling. Habang buhay ay pipiliin
ang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog, mahibang aasa na tayo sa huli.